Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, narito kami, mahal na Panginoon, nagsasamba, nagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon o Diyos. Hallelujah. Sa kagandahan ng iyong kabanalan. Mahal na Panginoon, dakilang Diyos, linisin mo ang aming mga puso. Sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, your end-time prophet of God, mahal na Panginoon, patawan mo kami sa lahat ng aming mga pagkakamali at pagkukulang. Dakilang Diyos, sumaamin ka nawa sa hapong ito, mambanal. Yung lang siya ng mga salita mo, Diyos, sa ganang akin, wala akong magagawa. Ikaw ang aking naasahan, o Diyos, mahal na Panginoon. Muli, alisin mo pag-aalinlangan sa iyong mga anak, o God. In the name of Jesus, Father, we pray. We bind the power of darkness. Unbelief and doubt. Hindrances cast out. In Jesus' name. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Makabalik tayo sa ating mga upuan. May mahal, ang nais kong bigyan ako ng monitor, mga kapatid ko, dito sa ating pulpito, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. May mahal, palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, amen, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri po, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa hapong ito. May mahal, and I give the whole honor po and respect po, may mahal, at blessed memories sa ating pong beloved parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, may mahal ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, kanilang butihing mga anak, the whole Almeda family. Praise God, at hindi natin malimutan mga turot aral, may mahal na very anointed, mga kapatid ko. Powerful preaching, may mahal. Pwedeng palitan nyo aking mic, may mahal, namamatay, mga kapatid ko. Sound check. Sound check. Check. Hey. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Tayo po ay dumako, mga minamahal, sa ating pong aralin sa hapong ito, mga kapatid. At nais kong mga minamahal, humingi ng paumanhin sa lahat po ng ating mga kapatiran, sa lahat ng ating mga viewers, mga minamahal, nagkaroon po ng konting diferensya yung ating mga linya, mga kapatid. Subalit salamat sa dakilang Diyos, mga mahal, sa mga sandaling ito. Malinaw na po ang ating sound, mga mahal. Praise the Lord. Nais kong batiin, mga kapatid, ang ating mga kapatid sa ating dakilang Diyos sa dako ng Tokyo, Japan. Mga mahal, nanonood sila sa atin ngayon, mga kapatid, at sumasabay sila sa ating pagsamba. Purihin ang dakilang Diyos. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa ating aralin sa hapong ito. At simulan po natin ang ating pong talata dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 6, verse 18. O yun, mahal. Deuteronomy chapter 6, verse 18, and thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord, that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the Lord sware unto thy father. Wait, mahal. Sa Tagalog po. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 6, versikulo 18. At inyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon, upang ikabuti mo, at upang iyong mapasok at ariin ang mabuting lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita, mga minamahal, sa hapong ito, mga kapatid. Dito natin hanguin, mga minamahal, ang ating pong title sa hapong ito. Thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord. Right and good in the sight of the Lord. Yan ang ating pag-aaralan. Right and good in the sight of the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Iyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon, sabi ng Bible. Matuwid at mabuti.
upang ikabuti mo at upang iyong mapasok at ariin ang mabuting lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang. Ang ating teksto, mga minamahal, sa hapong ito ngayon ay tumutukoy po ito sa ating pong pananampalataya at relasyon sa ating dakilang Diyos na buhay. Magkaiba po, mga minamahal, yun pong right and good, mga kapatid. Napakadali lang, mga minamahal ko, yung mga hinihingi natin sa dakilang Diyos na buhay para tayo po ipagpalain ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo, mga minamahal, may hinihingi. Pero hindi po lahat ng tao ay nakakapag-comply po sa requirements na ito na ating talatang nabasa. Mga minamahal, kapag meron kang maayos na relationship sa ating Diyos na buhay, mga kapatid, lahat ng gagawin mo po, lahat ng gagawin natin, mga minamahal, ay ayon po sa kalooban ng dakilang Diyos. Hindi po tayo gagawa ng mga bagay na hindi magbibigay kaluguran sa ating dakilang Diyos. At kung tayo man po'y nakagawa, mga minamahal, na hindi kagustuhan ng dakilang Diyos, nakakaramdam tayo ng kalumbayan. Nalulumbay po tayo, mga minamahal, galit ka sa iyong sarili kung bakit nagagawa mo at nasusuway natin ang mahal na Panginoon. Mga mahal, kahit ayaw nating suwayin, kahit ayaw nating magkasala, mahal, nagkakamali tayo minsan, so may conviction ka na. Itong conviction na ito, mga minamahal, yun po yung Holy Spirit na nananahan sa ating mga puso. Lahat magsabing Amen. Mga minamahal, right things to do and good things to do, kailangan po magkasama ito, mga kapatid. Amen. May mga bagay po sa pananaw po ng tao, mga minamahal, tama yung kanyang ginagawa, pero sa mata ng dakilang Diyos, mali. Amen po ba? Kaya yung Deuteronomy chapter 6 verse 18, ini-emphasize po dito, mga minamahal, na hindi lang right things ang gagawin natin, kundi dapat right and good in the sight of God. Matuwid at mabuti. Amen. Kasi St. Paul po, mga minamahal, nagsabi, may mga bagay po na akala natin tama, mali pala. Ngayon, mahal. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Akala po ng iba, mga minamahal, tama yung ginagawa natin, yung pala mali. 1 Corinthians chapter 6, verse 12, sabi ng Bible, all things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, all things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. Mga bagay, mga minamahal ko na inaakala na mabuti, pero hindi pala yan nagpapatibay ng ating paglilingkod. Mag-Bible study po tayo. Amen po. Basahin natin sa Tagalog. 1 Corinthians chapter 6 verse 12 at 1 Corinthians chapter 10 verse 23. Sa aklat ng unang Korinto, kapitulo 6, versikulo 12, ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman. Sa aklat ng sa unang Korinto, kapitulo 10, versikulo 23, lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Amen. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Sa paningin natin, mga minamahal, lahat ng bagay ay mabuti, sabi rito, pero hindi lahat ay nakapagpapatibay. Kapag nalaman po natin yung right and good, mabuti at tama sa mata ng dakilang Diyos, ang sabi niya sa ating nabasa, that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the Lord sware unto thy father. Giginhawa ka, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng iyong panalangin, mga mahal, may katugunan sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Hindi ka mabibigo, hindi ka mapapahiya sa dakilang Diyos. Amen. Sabi ng Tagalog, upang iyong mapasok at ariin ang mabuting lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang.
So obedience is better than sacrifice. Amen. Lagi nating napapakinggan yan, mga minamahal. Mula sa ating minamahal na mga magulang sa ating dakilang Diyos, hanggang sa inyong mga mangangaral, mga kapatid, obedience is better than sacrifice. Gusto po ng dakilang Diyos, hindi lang tayo nagsasakripisyo, kundi sumusunod din tayo sa nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po? Praise the Lord! Kaya kapag sumusunod tayo sa dakilang Diyos natin, napakaganda po ng benefits, mga mahal, ng bawat isa sa atin. Napakaganda ng benefits natin na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Sabi ng talata yung nabasa natin, upang ikabuti mo at ng iyong mga anak pagkamatay mo. Amen. Kaya ito palang paglilingkod natin sa dakilang Diyos na ito, mga minamahal, hindi lamang pala ito sa ating pangsarili, kundi ito po, mga kapatid, ay babaunin, yung ating katapatan, ay babaunin, mga minamahal, at pakikinabangan, hindi lang tayo, kundi ng mga anak natin. Amen ba? Praise the Lord. Kaya kung nais po natin, mga minamahal, maging maganda at mabuti yung kalalagyan ng ating mga anak, magiging mabuti yung future ng ating mga anak, yung ating mga apo, mga minamahal, simulan mo na ngayon. Amen ba? Praise the Lord. So kapag obedience tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, tulungan tayo ng mahal na Panginoon, nagagawa natin yung nararapat, mga kapatid ko, para sa ating dakilang Diyos. Nakapaglilingkod tayo ng tama. Pero kapag disobedience tayo sa dakilang Diyos, kahit anong gawin nating pagpapalugod sa dakilang Diyos, hindi natin siya mapaluguran. Kung tayo po'y sumusuway sa ating dakilang Diyos, kailanman hindi natin mapaluluguran ng dakilang Diyos. And what are the good things na dapat nating gawin para mapaluguran natin ang dakilang Diyos natin? Sa 2 Kings chapter 18, 2 Kings chapter 18 verse 1 and verse 3. Now it came to pass in the 3rd year of Hosea, son of Elah, king of Israel, that Hezekiah, the son of Ahaz, king of Judah, began to reign. Verse 3. And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that David his father did. Mga minamahal, mabubuting gawa ng hari ng Israel, mga kapatid, ang pag-aralan natin. Nalugod po ang dakilang Diyos kay Haring Hezekiah. Mga minamahal. Yung time na yan, mga kapatid ko, Israel is divided into two kingdoms. Northern and southern part, mga kapatid. Yung northern part, or 10 tribes, mga minamahal, naging abusado. Mga kapatid. Naging wicked yung mga kings. For about 200 years, mga minamahal. Like King Ahab. King Ahab, mga minamahal, siya po isang wicked king, mga kapatid, na naghari po sa Israel noong araw. Gumawa po siya ng mga graven images. Gumawa siya ng Asera, sabi sa Tagalog. Gumawa siya ng mga graven images. Tinuruan niya na sumamba ang Israel sa graven images. Dito po'y wala kang makikitang graven images. Sapagkat ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay Espiritu at katotohanan. Amen! Hallelujah! Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Ang mga graven images, hindi po yan nakapagbibigay kaluguran sa dakilang Diyos natin. Sa paningin natin ay tama, mahal ang sumamba diyan. Pero mga kapatid, hindi yan ang nakalulugod sa ating dakilang Diyos. Sapagat nung panahon, mahal ng Old Testament, every time po na nakikinig ang Israel sa maling turo, mahal ng pagsamba, natatalo sila ng kanilang mga kaaway. Pero nung si King Hezekiah na po ang naging hari ng Israel, gumawa siya ng tama sa paningin ng dakilang Diyos. Gumawa siya ng tama, nakapagbigay siya ng kaluguran sa ating dakilang Diyos. Ano po yung kanyang ginawang mabuti, mahal, kung bakit kinalugdan siya ng ating dakilang Diyos? Basahin natin. 2 Kings chapter 18 verse 4, mga kapatid. Ito po sa ikalawang hari, Kapitulo 18.
versikulo 4. Kaniyang inalis ang mga mataas na dako, at sinira ang mga haligi, at ibinagsak ang mga asera, at kaniyang pinagputuputol ang ahas na tanso na ginawa ni Moses, sapagat hanggang sa mga araw na iyon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel, at pinangalanang ni Hostan. Amen. Yes, Lord God. He removed the high places and break the images and cut down the grove, sabi rito, and break in pieces the brazen serpent that Moses had made. Giniba, mga minamahal ni Sikaya, lahat po ng images. Mga kapatid ko. May nabanggit dito, mga kapatid, sa talatang ito, yung brazen serpent. Yun pong ahas na tanso, mga minamahal. Ang sabi po, mga kapatid, ng ating dambuhalang relihiyon, bakit si Moses sumamba sila sa estatwa ng ahas? Mga minamahal, hindi sila binawal. Mga kapatid, para maklarify, mga minamahal, para mawala yung confusion sa ating kaisipan, hindi po yun pagsamba. Brazen serpent, pinagawa yun ng dakilang Diyos, mga minamahal, not purpose of idolatry. Inuulit ko, not purpose of idolatry. It served as a reminder, but not a subject of worship. Para maliwanag, ano po? Praise the Lord, mga mahal. Kasi sa Numbers, mga kapatid, ako na po magbabasa. Sa Numbers chapter 21, verse 5 hanggang 9, sabi rito, at ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moses, bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang, sapagkat walang tinapay at walang tubig at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sama ng ito, at ang Panginoon ay nagsugo ng mapapangis na ahas sa gitna ng bayan, at kanilang kinagat ang bayan at maraming tao sa Israel ang namatay. At ang bayan ay naparoon kay Moses at nagsabi, kami nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon, laban sa iyo, Moses. Idalangin mo kami sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas, at inilalangin ni Moses ang bayan. Verse 8, at sinabi ng Panginoon kay Moses, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas, at ipatong mo sa isang tikin, at mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moses ay gumawa ng isang ahas na tanso, at ipinatong sa isang tikin, at nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. Anong ibig sabihin nun? Wala kayong mababasa ron na dapat sambahin ang ahas para sila'y gumaling. Wala po. Kapag nakita nila, mga mahal, yung ahas, na-remind sila ng dakilang Diyos, mga mahal, na naalala nila yung galit ng Diyos. At sila'y po'y nagsisisi, mga kapatid. Ano ang kanilang kasalanan? Rebellion. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Kaya, tuwing makikita nila yun, mga minamahal, maalala nila yung galit ng dakilang Diyos, nagsisisi sila. At sila'y pinapatawad ng wala pa nun. Pinapagaling sila. Kaya kung paano tayo naglilingkod sa dakilang Diyos, ito po ang magiging batayan, mga minamahal, kung paano kikilos ang dakilang Diyos sa buhay natin. Kung paano tayo pagpapalain ng dakilang Diyos, mga minamahal. Batayan, mga kapatid, kung paano natin pinaglilingkuran ng mahal ang Panginoon. Kung tayo masunurin, mga mahal, pagpapalain ka ng mahal ang Panginoon. Kung tayo po may spirit of rebellion, mga mahal, hanggang dyan ka na lang. Amen? Hindi ka na papasok sa langit. Hindi ka na magmamana ng buhay na wala hanggan. Hindi ka na makakasama sa rapture, may mahal, kapag meron tayong rebellion spirit. At ang rebellion spirit, nagsisimula po yan sa mind. Amen? Praise the Lord! Kaya dapat, mga kapatid, ang anak ng Diyos, may mahal, ay masunurin sa lahat ng bagay. Palakpakan natin ang mahal ng Panginoon. Hallelujah! Kaya kapag narinig mo, yung panawagan ng dakilang Diyos, yung first decision natin, mga mahal, yun yung napakahalaga sa ating mahal na Panginoon. Mahalaga yun, mga mahal. So you have to start right. Para lang ano yan, lagi kong sinasample sa inyo mga minamahal, parang long sleeve lang yan. Parang barong lang yan, mga mahal.
Pag binutonis natin, may mahal yung barong o yung long sleeve, mga kapatid ko, na mali ang pagbutonis sa una. Sa huli, sigurado mali. Amen ba? Ganon, mga mahal. Isang logic na simple, mga kapatid. Kapag ang ating paglilingkod sa dakilang Diyos ay mali, mga mahal, yung ating sariling katuwiran, ang ating pinaiiral, yung ating sariling paniniwala, yung ating pinaiiral, mga mahal, hindi yung katuruan na nanggagaling sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Will de Estrada Almeda, sa dulo niyan, magkakamali ka. Amen ba? Praise the Lord. Mga mahal, dito tinawag tayo ng dakilang Diyos, hindi sa mabubuting salita. Not in enticing words of man's wisdom, but the demonstration of the Holy Spirit and of power, so that your faith, sabi ng Bible, should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Amen? Tinawag tayo ng dakilang Diyos sa mga himala mo yung mahal ating nasaksihan. Yung mga cancer dito nagsigaling. Yung mga ketong nagsigaling, mga mahal. Mga tuberculosis, asthma, diabetes, nagsigaling, mga kapatid ko. Incurable sicknesses and disease, pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay. At yan po, mga mahal, ay taglay natin ngayon. Kakaiba ng ating pananampalataya. Kakaiba yung pagtawag ng dakilang Diyos natin. Kaya sa paglabas natin, mga mahal, sa August 9 and 10, mga kapatid ko, dapat dyan tayo nakatingin. Dapat dyan tayo, mga mahal, nakabase. Hindi sa ating mga sariling pangunawa lang. Hindi sa ating mga mahal na nakikitang pwede na to. Hindi pwede yung pwede na, mga mahal. Kinakailangan, mga kapatid, paano mag-manifest, mga mahal, ang kapangyarihan ng dakilang Diyos sa ating krusada? With prayer and fasting. Magkaisa. Amen. Praise the Lord. Siguro naman, pwede na ito. Pwede na ito kahit hindi ako mag-fasting. Hindi pwede. Sinabi ng preacher, hindi pwede. Amen ba? Amen ba? Kaya takot, mga mahal, ang ibang fellowship magkrusada. Kahit, sabi ng mga beloved pastor, ni Sinat, hindi gumagaling sa kanila. Kahit galis, hindi gumagaling sa kanila. Kaya takot sila magkrusada eh. Wala nagkukrusada ngayon eh. Amen ba? Mga mahal, hindi nila may proklama, mga mahal, ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay makapangyarihang Diyos. Pero, ang church na ito, nananatiling Jesus Miracle Crusade. Mga mahal. Amen? Praise God. Kaya nag-uusap kami ng ating beloved mga co-preachers, mga mahal kanina. Pagka pinag-uusapan ng mga kapatid, anong fellowship galing yan? Jesus Miracle Crusade, mga mahal, tumatahimik na sila. Tumatahimik na sila. Bakit? Kilala nila ang Jesus Miracle Crusade. Amen? Pag sinabing Jesus Miracle Crusade, Evangelist Almeda, mga mahal, miracle yan. Himala yan, mga mahal. Buong daigdig, mga mahal, balitang-balita, yung Talipaw Peace Mission Anniversary. Amen? Walang dala, mga mahal, ang ating beloved honorable pastor, mga kapatid, na sandata, kahit isang karayom. Mga mahal, nagtagumpay, mga kapatid, ang misyon. Lahat, mga mahal, ng mga hostage, pinalaya ng dakilang Diyos. Ating beloved, may co-preacher brother Jojo Salino, mga mahal. Kasama ko dito sa Bataan, mga kapatid. Kapag nagkukwento siya, mga mahal, tungkol sa Talipaw, para na akong nasa Talipaw. Grabe ang ganda, mga minamahal, ng ginawa ng mahal na Panginoon sa ating malalagawain. Amen. Kaya lahat po ng sumusunod, mga mahal, sa katuruan, mga kapatid ko, ng malalagawain ito, mga kapatid ko, pinagpapala ang kanilang mga buhay. Amen. So you have to start. You have to start right, mga mahal. Amen. Praise the Lord. Ibalik ko, mga mahal, kay King Hezekiah, mga kapatid. Alam niyo, mga mahal, mahalaga yung environment, mga kapatid ko, na ginagalawan mo. Ay ingatan po natin, mga mahal, na huwag tayong mahalubiluhan. Yung environment, mga mahal, ng sanlibutan, huwag hayaan mahalubiluhan tayo, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo? Mga minamahal. Sapagkat si Hezekiah, habang lumalaki siya, mga mahal, yung environment, mga kapatid, sa kanyang panahon, punong-puno yun ng mga images. Punong-puno yun ng tradisyon, mga mahal. Yun po yung kinalakihan ni Hezekiah. Ang hirap mag-decide, mga kapatid, pag gano'n ang environment mo. Kung tayo pong nasa katayuan, mga minamahal ko, ni Hezekiah, paano tayo mag-decide, mga minamahal? Anong pipiliin mo, mga kapatid?
Yung bang tama sa mata ng tao ang iyong susundin o yung tama sa mata ng dakilang Diyos ang iyong susundin? Amen? Inuulit ko, yung right and good, magkaiba yon. Good na sa atin, pero hindi pa right sa mahal na Panginoon. Amen? Eh nga sabi po ng isa sa mga apostol, mga mahal, chapter 5 ng Acts, mga kapatid, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. So may kasabihan po yung mga matatanda. May mga kasabihan yung ating mga ninuno. Kung saan kami nagising, doon kami mamamatay. Kaya hindi natin mahal madala-dala sa ebanghelyo sila. Yun ang tama sa mata nila. Pero hindi tama sa dakilang Diyos, mga minamahal. 400 years, from 16th century up to 2000, mga minamahal. Nakuha ng ating mga ninuno, mga kapatid ko, sa mga Kastila, yung itinuro sa atin ng ating mga ninuno. Sasabihin mong doon tayo sa ating nakagisnan, mga minamahal, sa ating mga ninuno, mga kapatid. Pero, alam nyo, bago dumating ang Kastila, may Biblia na. Bago dumating ang mga Kastila, mga minamahal, 1521 ba yan, mga kapatid? May Biblia na po, mga minamahal ko. Dati nang nakaredy ito. Dati nang nandito ang Bible. Hindi lang tinuro sa atin ang Bible. Hindi lang tinuro sa ating mga ninuno ang Bible. Kaya yung natutunan nila, mga minamahal, krusipiho, espada. Amen. Praise the Lord. Pumapatay, mga minamahal. Kaya yun, colonial mentality, mga minamahal, wala na, nakalaya na tayo, pero yung ating mga kaisipan, mga kapatid ko, bilanggo pa rin. Amen? Kaya mga minamahal, simulan natin ngayon ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal, para nang sa ganon, pagpapalain ang ating buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, kailangan bumalik tayo sa Bible, mga kapatid. Kailangan bumalik tayo sa Bible kasi, mga minamahal, ang taong nananatili sa turo ni Magellan, ignorant ang tawag doon. Mas mahal mo yung teaching ng mga ninuno natin na walang prueba, walang ebidensya, walang patunay na may kaligtasan ka. Hindi natin naintindihan ang Bible, mga minamahal ko, and that means you are doing right and good things in the sight of man, but you are not doing the right in the sight of God. Amen? Mamulat tayo, mga minamahal. Praise the Lord. Anong mabuting ginawa, mga minamahal, ni King Hezekiah na naging mabangong samyo, mga minamahal, sa harap ng ating dakilang Diyos? Pag upo po ni Hezekiah bilang hari, unang ginawa niya, tinuwid niya yung maling pagsamba ng kanyang mga magulang. Tinuwid niya yung maling katuruan, mga minamahal, ni King Ahaz, mga minamahal. King Asa, King Ahaz, mga minamahal. Yung wicked king, mga kapatid. Tinuwid niya, mga minamahal. Dinala niya sa tama, mga minamahal, na pagsamba ang buong Israel. Sabi nung nabasa natin kanina, He removed the high places and break the images and cut down, mga minamahal, the groves. Sabi rito. Winasak niya lahat yun, mga minamahal. Sinira niya lahat yun, mga kapatid. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal ko. Kaya, mga minamahal, tama ang katuruan ng ating beloved parents in the Lord. Amen. Kaya naman, mga minamahal, sa buhay natin, anong resulta, mga kapatid ko? Pinagpala ang buhay natin. Mula sa karukhaan, mga minamahal, hinango tayo ng dakilang Diyos, pinagpala ang buhay natin. Mula sa banig ng karamdaman, mga minamahal, binangon tayo sa banig ng karamdaman, pinalusog ang ating katawan, mga minamahal. Amen? Mga minamahal, minsan napapansin natin, mga kapatid, kung kailan nabubulok na yung katawan, mga minamahal, ng tao, saka siya lumalapit sa Diyos. Pero ang dakilang Diyos, napakabutit, napakabait. Mga minamahal, huwag nating sukatin, mga kapatid, ang kapangyarihan ng dakilang Diyos. Naalala nyo si Lazaro? Mga minamahal, 4 na araw ng patay, mga kapatid ko, sa libingan. Binuhay ng dakilang Diyos. Ang patay, mga minamahal, kapag 4 na araw na yan, bulok na yan. Bulok na yung mga organs niyan. Lusaw na, mga minamahal, yung kanyang mga organs, mga kapatid. Pero pag lumapit ka sa dakilang Diyos talaga, mga minamahal, Lazarus, come forth, sabi ng mahal ang Panginoon. Mga minamahal,
Pero bago niya sinabi yun, sabi niya sa mga tao, buksan niyo ang inyong libingan. Buksan ang libingan. Pagulungin mo mahal. Yung mga libingan ng araw, mga kapatid ko, pinapagulong lang, mga kapatid, ang pintuan. Buksan niyo ang pintuan. Buksan niyo ang libingan, mahal. Pagkabukas, mga kapatid, sabay sabing, Lazaro, come forth. Mahal. Bumangon si Lazaro. Bulok na yung kanyang mga organ. Pero mga minamahal, binuhay ng dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Mahal. Ganun ka makapangyarihan ng dakilang Diyos natin, mga kapatid. Kaya paglabas po natin, mahal sa ating krusada, mga kapatid ko, dapat taglay po natin yung matibay na pagtitiwala, mahal, pananampalataya sa dakilang Diyos na buhay. Amen? Mahal. Asahan po natin, mga kapatid, mga naka-wheelchair yan, mga naka-crutches, mahal. Stretcher, mga kapatid. Nagkrusada kami, mahal, sa dako ng Lubao, Pampanga, mga kapatid ko. Alam po ninyo, meron kaming nakita doon, pumapasok, mahal, 4 na tao. Usong-usong nila, hawak-hawak nila yung stretcher. Yung mama, mahal, yung lalaki, hindi po makatayo yan, mga kapatid. Mahinang-mahina, mahal, yung kanyang paa. Hindi siya makatayo. Usong-usong ng 4. Dumalo sa gawain, mahal, sa krusada. Mga kapatid ko, pagdating sa krusada, mga kapatid, nakinig ng Word of God. Pagkatapos ng Word of God, mga minamahal, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Alam po ninyo, mahal, grabe ang mahal ng Panginoon. Pag-uwi ng taong ito, naiwan na yung 4. Nauna na siyang naglakad pa uwi. Mahal. Pinalakad ng ating mahal na Panginoon. Mahal, sino nakasaksi ng ating krusada sa Lubao, mga kapatid? Brother Joben, mahal. Nakadalo sa Lubao, mga kapatid ko. Choir singing pa lang, mga minamahal. Umaawit pa lang ang choir, mga kapatid. May nagtaas na po ng kanyang crutches. Nung magtaas, mga minamahal, ng isa, nagkayahan na po yung iba. Mahal. Nagtaasan na rin, mga kapatid ko. Doon na po kami nag-iyakan lahat. Grabe, mga minamahal, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Terrible ang kapangyarihan ng dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, doubt your doubt. Pagdating mo sa krusada, mga kapatid ko, huwag kang mag-isip, mga minamahal, ang negative. Amen. Mga minamahal. Yun nga ang mga kapatiran natin, mga kapatid. Nagbibigay sa gawain ng dakilang Diyos para sa krusada, mga minamahal. Amen? Dahil naniniwala na ng palataya, mga minamahal, na magpapagaling ang mahal na Panginoon. Magliligtas ang dakilang Diyos. Amen po ba, mga minamahal? Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Hallelujah. Mga minamahal, ihanda natin, mga kapatid ko, ang ating pong mga panalangin, mga minamahal, ang ating mga pag-aayuno, mga kapatid. Amen? At magligtas ang dakilang Diyos ng maraming mga kaluluwa, mga mahal. Una, mga kapatid ko, bago tayo, yung ating mga gawa, mga mahal, maging kalugod-lugod sa dakilang Diyos, mga kapatid. Deny yourself, sabi ng Bible. Matthew chapter 10, verse 38, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin, mga mahal. Yan ang surrendering your life, mga mahal. Surrender your life, mga mahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Para lahat po ng ating gagawin, mga minamahal ko, ay maging kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos na mahal. You must be born again, mga mahal. Hindi natin kailangan, mga kapatid, ng relihiyon made by men. Mga mahal, yung ating dambuhalang relihiyon, mga kapatid ko, mula sa ating pagsilang, nagkaisip po tayo, nagkauban po tayo. Mga mahal, wala tayong nakitang prueba at ebidensya na tayo po'y may kaligtasan, may langit at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Pero nung tayo po'y makalapit sa Ebanghelyo ni Kristo, dinadala ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, mga mahal, dito natin nasumpungan, mga kapatid. May Diyos pala na kumikilos, mga mahal, sa mga may pananampalataya, mga kapatid, sa kanyang mga salita. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya doon sa ating mga kapatiran, patuloy kayong sumuporta, mga mahal. Patuloy tayong magkaisa, mga kapatid ko. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Amen. Magtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon. Nung si Hezekiah, mga minamahal ko, ay gumawa ng matuwid sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Anong resulta? Nung sabi ng Bible, mga minamahal, sabi ng 2 Kings chapter 18, verse 5 hanggang 7, mga kapatid, bago tayo umawit sa dakilang Diyos, he trusted in the Lord God
of Israel. He trusted in the Lord God of Israel. So that after him was none like him among all the kings. Among all the kings of Judah. Mga mahal. Ito po mga kapatid ko ang ginawa ni King Hezekiah. After niya, mga mahal, ipakita sa dakilang Diyos yung kanyang pagtitiwala, mga minamahal sa dakilang Diyos, ang resulta mga kapatid ko sa verse 2, so that after him was none like him among all the kings of Judah. Mga mahal. Pangalawa mga kapatid ko, and the Lord was with him, and he prospered whithersoever he went forth. Gumiginhawa siya, pinagpapala siya, mga mahal, sa lahat ng kanyang ginagawa, mga kapatid ko. Dalawa pa lang, mga mahal, ang ginawa ni Hezekiah, pero grabe na ang pagkilos ng dakilang Diyos sa kanyang mga kapatid ko. Amen. Sa atin, mga mahal, anong pangako ng dakilang Diyos sa atin? Sabi ng ating key verse kanina, mga mahal, upang iyong mapasok at ariin ang mabuting lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang. Ano pa, mga kapatid? Deuteronomy chapter 4 verse 40, at iyong iingatan ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito upang ikabuti mo. Lahat magsabing amen. Upang ikabuti mo, mga mahal, buong buhay yan. At ng iyong mga anak, pagkamatay mo. At upang iyong mapalaon ang iyong mga araw sa ibabaw ng lupaing ito, lupaing yaon ay binigay sa iyo magpakailanman ng mahal na Panginoon mong Diyos, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pwede ba nating palakpakan nating dakilang Diyos, mga kapatid? Yan na ba yung pinakamalakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos? Amen? Binigay po ng ating dakilang Diyos na blessing, mga minamahal, sa lahat po ng mga sumusunod sa dakilang Diyos, mga kapatid. Yung natutunan nating mahalin siya. Mga minamahal, hindi tayong unang nagmahal sa dakilang Diyos. Hindi tayo marunong magmahal. Puno tayo ng hatred sa puso, mga kapatid. Amen? Dati. Pero dahil siyang nagmahal sa atin, mga kapatid, tinuruan lang tayong magmahal ng dakilang Diyos sa Kanya. Amen ba? Praise the Lord! Ang mga minamahal, bilang mga mananampalataya, mga kapatid, merong gustong sirain ang dakilang Diyos sa ating mga buhay. Kung si Hezekiah, winasak niya yung mga graven images, mga minamahal, bago siya pinagpala ng dakilang Diyos, mga kapatid, ganun din. Mga minamahal, meron gustong sirain ang mahal na Panginoon na patibayan sa iyong buhay, mga kapatid ko. Amen. Yung ating mga kakulangan, mga kapatid. Yung ating mga kapabayaan sa paglilingkod. Yung ating mga panlalamig, panlulupaypay. Amen ba? Kapag ginawa mo yung mga bagay na nakalulugod sa dakilang Diyos, right and good things, mga mahal, God will be with you. God will be with us. Amen. And He prospered, sabi rito, whithersoever He went forth. Pinagpapala siya ng mahal na Panginoon, saan man siya magpunta, mga mahal. Saan ka man pumuntang bansa, saan ka man pumuntang lugar, mga minamahal sa Pilipinas, mga kapatid, kapag right and good ang gawa mo sa dakilang Diyos, sabi ng pangako ng mahal na Panginoon, mga mahal, hahabulin ka ng pagpapala. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. So wala na po tayong oras, mga minamahal ko. Amen. Umawi tayo sa dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. At ating po mga mahal, awitan ng ating mahal na Panginoon to be pleasing you, mga kapatid. Amen. Gusto nating paluguran ng ating mahal na Panginoon. Mga mahal, nakikita ko po sa ating mga kabataan, nakikita ko sa ating mga kapatiran, habang papalapit ang ating nalalapit na krusada, excited ang lahat. Excited ang lahat. Lahat ng excited, magsabing, praise the Lord, mga mahal. Amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Awitan natin ang ating pinakapangalan. Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to Lord.
mula sa puso mo'y mahal. Make of me a pleasant for honor, that I might shine to you a sparkling gold, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Lord, I in full surrender. Yes, my Lord, and all that I hold dear, I give to you. You refine my heart and make me holy, so I might walk the way that's pleasing you, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Minsan pa po, Lord, I want to live my life to please you. Lahat po tayo. I bring my heart before you to report. May you be a something for honor, that I might shine to you a sparkling gold, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Hallelujah. 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 Mga minamahal, bago natin awitin muli ang awiting ito, you want the Lord to be with you? Gusto ba natin ang mahal ng Panginoon, mahal manahan sa atin at hindi na siya alis? Ano po ang dahilan kung bakit hindi pinagpapala ang ilang mga Kristiyano? Check po natin. Ano ba yung patibayan natin? Ano ba yung ating faith? Saan ba tayo nagtitiwala? Ngayon mahal. Sa Diyos-Diyosan ba ng ating mga sarili? O sa dakilang Diyos, ngayon mahal, na dapat nating paglingkuran at sambahin? Ang Diyos-Diyosan, mga minamahal, hindi lang yung mga graven images. Unknowingly,
May mga Diyos-Diyosan sa ating mga buhay na hindi natin nakikita. Hindi natin napapansin. Kaya minsan hindi na maabot ng dakilang Diyos, may mahal, yung ating mga panalangin. At alam po natin kung ano yon, may mahal. Babanggit ako ng isang talatang muli, mga kapatid, para patunayan ko sa inyo na ang Diyos-Diyosan hindi lamang mga images, kundi maraming Diyos-Diyosan sa ating puso. Ngayon, Son of man, these men have set up their idols in their heart. Anak ng tao, sabi rito, tinaglay ng mga lalaking ito, mga taong ito, ang kanilang mga Diyos-Diyosan sa kanilang mga puso. At inilagay ang katitisuran ng kanilang kasamaan sa harap ng kanilang mukha. Dapat bagang sanggunian nila ako? Ezekiel chapter 14 verse 3, sabi ng talatang ito, tinaglay ng mga taong ito ang kanilang mga Diyos-Diyosan sa kanilang mga puso. Ano yung Diyos-Diyosan natin? Sekundary ang Diyos sa atin? Diyos-Diyosan yan. Mas mahalaga yung mga trabaho natin kaysa sa pagsamba? Diyos-Diyosan po yan. Wait, mahal. Ayaw nating magpagamit sa mahal na Panginoon. Ayaw nating kumilos. Ayaw nating tumulong sa krusada. Wait, mahal. Consider, Diyos-Diyosan, mga minamahal, sa ating buhay yan. Deny yourself, sabi ng Bible. Carry your cross daily and follow me, sabi ng mahal na Panginoon. If you want to go to heaven, wait, mahal. So follow me, sabi ng dakilang Diyos. Hallelujah. Ang gaganda mo, mahal, ng ating mga aralin, mga kapatid. Habang lumalapit po ang krusada natin, mga mahal. Binibigyan ng dakilang Diyos sa atin ang ating mga aralin, mga mahal. Yung ating mga sarili, huwag muna nating isipin, mga kapatid. Huwag muna nating idolin, mga mahal, ang anuman bagay dito sa mundo. Unahin natin ang mahal na Panginoon. Eh dapat tayong mag-ingat. Dapat hindi lang mabuti ang gagawin natin, kundi dapat matuwid sa harap ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi lang mabuti, kundi matuwid ang gawin natin sa mahal na Panginoon. Hindi lang tayo active sa church, kundi on fire with God. Iba yung active sa church, iba yung on fire with God. Iba yung mabuti, at iba, mga minamahal, yung matuwid sa mata ng mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord. I-surrender natin, may mahal, ang puso natin ngayon sa mahal na Panginoon to be pleasing you. Pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Minsan pa, hallelujah. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. This is all I
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Thank you, Jesus. Thank you so much. Amen, amen. Hallelujah. Ngayon, mahal, dumalangin tayo sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, sa ating mga pangangailangan. Amen, hallelujah. Mga minamahal, dumulog tayo sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko. Hallelujah. O dakilat, mapagpala namin Ama sa langit, O Diyos, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, madalas, mahal na Panginoon, inaakala naming tama sa aming paningin, ngunit mali pala sa iyong paningin, O Diyos. Mahal na Panginoon, patawarin mo bawat sa amin sa lahat ng aming mga pagkakamaling ito, Ang Banal. Linisin mo ang puso ng bawat anak mo, mahal na Panginoon, O Diyos. At Panginoon, panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda and the whole Almeda children, mahal na Panginoon, O Diyos. Pagpalain mo nawang yung mga anak sa lugar na ito, mahal na Panginoon, dako ng Alasasin, Bataan. Dakilang Diyos, maraming salamat sa revival. Salamat, O Diyos, mahal na Panginoon, hallelujah, Lord God, sa mga pang-unawang pinagkalumos sa amin. Dakilang Diyos, Amang Banal, kami patuloy na susunod sa iyo, maglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ayon sa iyong kalooban, tulungan mo lamang kami, Amang Banal. Ipaunawa mo sa amin, O Diyos, ang iyong mga palatuntunan, dakilang Diyos, upang hindi namin, mahal na Panginoon, hallelujah, mawalay, O Diyos. Hindi namin, mahal na Panginoon, mabaliwala, O Diyos, ang iyong mga palatuntunan. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, maging sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, mga karamdamang taglay, O Diyos, mga problema at kahirapan, mga problema, mahal na Panginoon, sa kanilang pamilya, O Diyos, Lord God, lutasin mo sa ibalang kapamaraanan. In the name of Jesus, Father God. At mahal na Panginoon, sa mga nadarating naming krusada, Amang Banal, patuloy mong gamitin kasangkapanin ng mga kapatid kong ito, Diyos, sa kanilang mga katapatan sa iyo. Mahal na Panginoon, Diyos, gamitin mo sila, Amang Banal, hallelujah, Lord God, para sa kaligtasan ng aming kababayan. Jesus, Lord God, mahal na Panginoon, dalangin namin ang lahat ng ito. Sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon, Diyos, hallelujah, amen. Ipatong natin ang ating kanang kamay, may mahal sa ating mga ulo. Kaliwang kamay sa parte ng karamdaman kung meron man. Mga minamahal ko. Hallelujah. May problema tayo mga kapatid. Taas ang dalawang kamay. Mga minamahal. Mga walang hanap buhay mga kapatid. Idalangin. Minamahal. In the name of Jesus. Hallelujah. Sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan. Sa mga anak ng Diyos. Pag-aalinlangan, palalamig, palulupaypay. Cast out. In the name of Jesus right now. Hallelujah. Cast out. Cast out. Hallelujah. Ano mga rin ang karamdaman sa pangalan ni Jesus. Cast out, cast out. Be healed. Be blessed. Be strong in Jesus' name. Hallelujah. Problems be solved. Vices be gone. Unbelief and doubt cast out in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Tumayo tayong lahat mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos mga kapatid. Itaas natin ang ating mga kamay. May mahal, maging mga kapatid natin sa dako po ng Tokyo, Japan. May mahal, itaas natin ang ating mga kamay, mga kapatid ko. Tatalon po tayo, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Nagmumula sa puso, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, mga kapatid ko. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Lahat ng pinagpala, magsabing praise the Lord, may mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you so much po, mga kapatid ko. At God bless you rin po sa inyong pagdalo sa ating banal na gawain sa kabila po ng napakasungit ng panahon. Merong bagyo, mga inmahal, sa ating pong bansang Pilipinas ngayon, mga kapatid. At mga minamahal, subalit ang mga anak ng Diyos ay patuloy pong dumadalo sa ating gawain. Mga minamahal, dakilang Diyos ang magpapala po sa inyong lahat, mga kapatid. At purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, bago tayo dumako sa ating pong mga announcement, mga kapatid, sa ating special offering. Mga kapatid ko, ay patuloy ko pong pinapaabot sa inyo, mga minamahal, na nalalapit na po yung ating krusada. Meron na lamang po tayong 2 weeks, mga kapatid ko. Punuin na po natin yung ating fasting house, mga minamahal, sa ating pag-aayuno, mga kapatid. Yung 3 days, 5 days, mga minamahal, putol-putol, mga kapatid. Napakalaking bagay niyan. Mga minamahal, mahal na Panginoon magpapala po sa inyo, mga kapatid, maging sa inyong kabuhayan. At mga mahal, sa ating naman pong paghahanda, mga kapatid ko, nandiyan na po, nakahanda na yung ating mga streamers, nilagyan na po natin ng mga kawayan, mga mahal, at sa August 1st, God willing, mga mahal, ay magkakabit na po tayo ng ating mga streamers, mga kapatid, at mga minamahal, ang ating pong riser naman, mga kapatid, para sa ating mga choir members, mga mahal, ay gawa na rin po, mga kapatid, palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Ayun, mahal, nakapagpadala na rin po tayo, mga kapatid, ng financial. Doon po sa gumagawa ng ating pong riser,
mga kapatid. At nanonood sila ngayon, may mahal, pagpalain kayo ng dakilang Diyos sa inyo pong, may mahal, inyo pong pag-share ng inyong mga talento, may mahal, bilang mga karpintero, mga kapatid kong mga welder po natin. May mahal, minsan pinagpupuyatan po nila yan. Mga kapatid, yan po ay talagang pinagpapagura ng bawat isa sa atin. Kaya maging sa mga worker natin dito po sa Dako, may mahal ng Bataan, mga kapatid, na sila po ay mga minamahal talagang pinagtiyagaan pong gawin yung ating mga streamers. May mahal, nagsibak po sila ng kawayan. Mga kapatid, hindi ko alam kung saan sila nagsibak ng kawayan. Sana po kawayan natin at hindi kawayan ng mga kapitbahay. Amen. May mahal. God bless you so much po sa inyong kasipagan, kasigasigan. May mahal. At kulang na lamang po mga kapatid yung ating pong mga gagamitin sa ating sounding, mga kapatid, yung ating mga amplifier. Wala pa po tayo niyan, mga minamahal, at maaaring gumamit po tayo ng 3 hanggang 4 na sasakyan sa ating po mga pag-sounding, mga minamahal. Purihin ang mahal Panginoon, mga kapatid. At yan lamang po muna ang ating pong announcement para mula sa inyong abang lingkod, para sa update po, mga minamahal, ang ating pong mga ginagawa para sa ating pong paghahanda sa ating krusada, mga kapatid. At tayo po'y dadako sa ating special